Magandang araw mga idol sa ating pong mga ka-business at mga kapapi. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito mga idol, gagawa na naman tayo ng panibagong reaksyon. Alam niyo po ba, umuugong ang balitan ngayon at talagang tunay na pinagpipistahan itong nanalapit na kasalan ni Bong at ni Jinky. Katunayan mga idol, may mga balibalita pang pinagpupustahan parang online games. Ika nga, sabi nga ng iilan, 5 buwan lang. 5 buwan lang mga idol ang kanilang ilalagay na kumbaga ay pagitan at siguradong babalik sa dating gaway si Bong. Alam niyo po, hindi na po natin sasabihin kung sino nagsabi nito pero marahil alam niyo na. Sa mga ganitong pagkakataon, para sa akin, normal lang naman yun eh. Alam niyo kung bakit? Talagang nagsasar graping kasi. Sabi nga ng matatanda, saka mo maiintindihan ang halaga ng isang bagay sa panahon na ito ay nawala na sa'yo. Well, it's normal. Parang ganun lang, nasasaktan yung tao. Kaya, ang kanyang sinasabi ay, ganito na lamang, maghihiwalay din kayo. Pero, sana, kung naririnig ngayon si Jinky at si Bong, kung nanunood ka sa ganitong pagkakataon, para kay Bong, ito ang payo ko. Una, Bong, huwag mong pansinin ng mga taong pilit kang ibinababa. Ang mga taong sa pagkakataong ito ay pilit na naniniwala sa iyong nakaraan. Bagkus, ang panindigan mo ay ang pangako mo kay ka-business, kay Mrs. ka-business, kay Papa Dins, sa lahat ng mga tao at mga followers mo na nagtitiwala sa iyo ngayon, higit sa lahat, sa iyong makakasama kay Jinky. Wala ka nang makikita pang katulad ni Jinky na magmamahal sa iyo ng tapat. Nakaranas ka na ng iba't ibang klaseng pagkakataon. Ang kabiguan mo ay gamitin mo sanang instrumento para higit kang umahon at yan ang gamitin mong kampay para paglabanan ang lahat ng hamon. Para naman po kay Jinky ako, ang masasabi ko lang kay Jinky, nanonood sa inyo ang maraming tao. At tandaan mo Jinky, ang inaabangan lang ng iilan dyan ang kung kailan kayo maghihiwalay. Ito po yung punto na talagang mag-uumapaw ang kanilang sigaw na sasabihin nilang tama sila. Sa pagkakataong ito, Jinky, sana panindigan mo. Panindigan mo ang mga sinabi mo. Ikaw ang bukod tanging nakakaunawa sa relasyon. Ikaw ang magdadala sa relasyon. Well, alam ko naman, dahil tulad nga ng sinabi ko, nung aking reaction video, nung reaction ko nung nakaraan, sinasabi ko sa iyo, tayong mga waray ay may kakaibang kakayahan na hindi nila alam. Ang waray, habang nasusugatan, lalo yan lumalaban. Jinky, nagpapasalamat kami sa napakabusilak mong puso. Sa pagkakataong ito, kapag dumating ang punto na magsama na kayo ni Bong, sana, higit at malami pang pangunawa ang ibigay mo sa kanya. Mas malalim na pangunawa, sapagkat alam mo, tulad ng sinabi ko kanina, ang inaabangan lang ng tao kung kailan kayo maghihiwalay at doon uugong ang balita, sabi nga nila, tama kami. Akalain mo mga idol, tama bang pagpustahan? Tama bang sabihing pustahan tayo? Buti na lang, buti na lang, hindi napunta si Bong sa bagay na yan. At kahit papano, nakakaawa ang isang Bong dahil pwede palang paglaruan ang kanyang puso't damdamin, higit lalo ang kanyang pag-ibig. Noon pa man sinabi natin na talagang kinasangkapan yung kahinaan ni Bong para gamiting sangkalan at umangat siya. Well, alam niyo po mga idol, sa totoo lang, sa panahon na magsasama na ito si Bong at si Jinky, doon sa plano nilang paggawa ng kanilang vlog, pwede kong sabihin, kaya niyang higitan ang kanyang mga katunggali. Marami kasi ang nagmamahal kay Bong at Jinky. Kahit yung vlog nila, usapan lang, magti-trending yan. Kahit yung vlog nila, kwentuhan lang. Bakit? Dahil marami silang napapasayang tao. At ito ay pwedeng gamitin mo, Jinky at Bong. Gamitin nyo ito, instrumento. Huwag nyo nang, kumbaga, balikan ng kung anong masamang mga salita ang mga basher mo, ang mga taong kumakalaban sa'yo. Hayaan mo sila, ignore mo sila. Bagkus ang ibalik mo ay ang tagumpay.
Sabi nga, the best revenge for your enemy is success. Yes, yung po ang pinakamasarap, ang tagumpay. Dahil habang nakakarating ka sa tugatong ng tagumpay, lalo silang nasasaktan. Lalo silang manghihinayang. Sayang. Eto pala ang sinayang ko noon. Disinsanay, ako ang nariyan. Di po ba? Mga ganun lang kasimpleng mga bagay. Sana po, pero mas maganda po para sa akin, ignore na lang. Kasi, the more na iintindihin pa natin ang mga bagay nito, the more na mas magugustuhan nila dahil napapansin sila. Ako para sa akin, Jinky at Bong, sa darating na inyong pagsasama, sana mapagtagumpayan ninyo ang lahat ng mga hamon. Kasi mas lalo pang darating ang mahigit na maraming mga detractors, maraming mga basher, maraming kukontra, maraming magsasalita laban sa inyo. Pero ang tanging panglaban lamang ninyo ay ang inyong totoo, busilak na pagmamahalan. Walang kukontra dyan. At syempre, ang pagpupursige na mapagtagumpayan. Hindi mawawala sa isang relasyon, Bong at Jinky, na magkaroon yan ng kunting, kumbaga argumento. Pero, pinapayo ko sa inyo, sana Bong, kung dumating naman ang punto, huwag kang umalis. Huwag mong talikdan, huwag mong iwanan si Jinky. Bagkos, sumangguni ka kay Mr. Kabisnes. Katulad din sa iyo, Jinky, kung makakaranas ka o kung nakakaramdam ka ng pagkakataon na medyo mayroon konting argumento ang inyong relasyon, huwag kang papayag na hindi malaman ito ni Mrs. Kabisnes dahil sila ang taong gagabay sa inyo. Ngayon, sa puntong halimbawa, magsasama na sila, I therefore suggest na para kay Mr. Kabisnes and Mrs. Kabisnes na sana ay nandyan lang sila, kapiling pa rin ng kabisnes. Dahil napakahalaga na mabantayan ng kanilang relasyon. Una, ang adjustment period ng mag-aasawa ay hindi po ganun kabilis. Ang adjustment period ng pag-aasawa ay hindi po ganun katagal. Hindi po ganun kabilis, ganun kadali. Kami po mga idol, kami po ni Mrs., share ko lang po sa inyo, ang adjustment period namin, umabot kami sa puntong 10 taon. At ilang beses kaming naging crucial ang aming pagsasama. Sinishare ko ito para kay Jinky at Bong kasi higit lalo na pwedeng maranasan nito ninyo dahil una, tulad niya ng sinasabi, magkaiba ang level ng inyong pangunawa. At ikaw, Jinky, ang higit na mayroong mataas na antas na pangunawa. Therefore, ikaw ang magdadala ng relasyong ito. So, pilitin yung lampasan ang mga adjustment period na darating sa buhay ninyo. Pero kapag nalampasan na ninyo yan, siguradong magiging masaya ang iyong pagsasama. Ang pamamaraan lang para malampasan naman yan ay una, bonding. Lagi kayong magkasama, lagi kayong magkwentuhan, communication, huwag niyong hahayaang mawala yan. At higit sa lahat, isintro nyo sa inyong relasyon at pagsasama ang Panginoong Diyos. Wala pong mawawala kung tayo po lagi ay konektado sa Kanya sapagkat siya ang gabay. Siya ang talagang magbabantay sa inyo. Well, mga idol, sa mga nagsasabing 5 buwan lang, babalik sa kalye si Bong. Bong, gamitin mo itong instrumento. Ipakita mo sa kanila na isa ka ng bagong Bong. Na may responsibilidad sa Diyos, sa asawa, at sa pamilyang itinuturing mo ang Ka-Business Family. Mga idol, ako po si Taong Gala. I-follow po natin Ka-Business Official, Ka-Business Family, and of course, Papa Dins. Sama po natin ang ating mga kagwang at ang ating mga Ka-Business Reactors. Napareaksyon lang po ako dahil narinig ko itong mga punto de vista sa kabilang ibayo. Magpaganong pa man mga idol, abangan natin ang kasunod na kabanata at ipagdasal natin si Bong at Jinky na sana'y malampasan nila ang mga haharaping hamon bilang mag-asawa. Hanggang sa sunod na video mga idol, maraming salamat.